Dati namang bangko ng Lakers at tila bakupas na sa kanyang NBA career. Ngayon, isang MVP na sa EuroLeague. Pero bago yan, kilalanin naman natin ang tinaguriang Mr. Clutch ng NBA na si Aaron Gordon. Tahimik, hindi bida. Pero ngayong 2025 NBA Playoffs, isang pangalan ang binibigkas ng buong liga. Aaron Gordon, na-draft bilang 4th overall pick noong 2014 ng Orlando Magic. Isang athletic freak, kilala sa mga dunk pero hindi sa panalo. 7 taon siyang nagbuhat sa isang team na hindi umabot sa elite level. Nadaya sa slam dunk contest, ilang beses natalo pero hindi kailanman bumitaw. Noong 2021, nagbago ang lahat. Na-trade siya sa Denver Nuggets. At sa likod ng spotlight ni Nikola Jokic at Jamal Murray, tahimik siyang naging sandata. Sa depensa, sa hustle at sa effort. Kaya mula sa mga tao ng pagsubok at malalaking tanong tungkol sa kanyang halaga, nagtagumpay si Aaron Gordon sa huli. Noong 2023, siya ay naging bahagi ng makasaysayan sa Denver Nuggets na nagwagi sa kanilang unang NBA championship. Pero ngayong playoffs, siya na ang bida ng crunch time. Averages this postseason ng 15.7 points, 7.2 rebounds at 56% field goals, pero ang mas importante ay ang mga clutch moments. Game 4 versus Clippers, game-winning dunk. Game 1 versus OKC, game-winning 3. At Game 3 versus OKC, OT forcing 3, 3 malalaking tira, 3 panalo para sa Denver. At dahil sa kanya, hawak na ng Nuggets ang 2-1 lead kontra OKC, ang number 1 team sa NBA ngayong season. Ngayon, ramdam na ramdam sa Denver na may tsansa na silang makabalik sa NBA Finals. At kung magpapatuloy ang pagliyab ni Aaron Gordon sa crunch time, hindi imposible na mangyari ito mula sa underdog. Ngayon, siya ang humihila sa mga kampyon pabalik sa rurok. Aaron Gordon, ang Mr. Clutch. At ang tanong, hanggang saan pa niya kayang dalhin ang Denver Nuggets? Samantalang kilalanin naman natin ang dating player ng Lakers, na ngayon ay isa ng ganap na MVP sa EuroLeague. Ito nga ay si Kendrick Nunn, ang halimaw ngayon sa Europe. Matapos itong matrade ng Lakers, hindi na rin nagtagal si Nunn sa NBA. Hindi naging maganda ang pananatili niya sa Lakers dahil sa injury na nagpahinto sa kanyang momentum. Isang promising scorer na nawala sa eksena dahil sa health issues. Pero bago pa man ang lahat ng iyon, kilala na si Kendrick Nunn bilang isang breakout star ng Miami Heat. Rookie year pa lang, averaging 15.3 points per game, kasama sa all-rookie first team. Ngunit tila ba biglang nawala sa mapa ang karera ni Nunn hanggang sa bumangon siya muli sa Europa. Pumirma siya sa Panathinaikos at dito muling bumalik ang husay niya sa larong basketball. Sa loob lang ng isang season, binulaga ni Nunn ang buong EuroLeague. Nag-average nga siya ng 17.8 points, 4.1 assists at 2.9 rebounds per game. Meron naman itong 48% shooting from the field at 41% shooting mula sa tres. Clutch shooter, reliable scorer at leader ng opensa. Si Kendrick Nunn ang naging heartbeat ng kanyang koponan kaya hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang itinanghal na EuroLeague MVP. At matapos ang MVP season, binigyan siya ng kanyang team ng 3-year deal hanggang 2028. Secured na walang NBA clause, ibig sabihin mananatili siya sa Europe kahit may kumatok mula sa NBA. Ganun siya ka-valuable ngayon sa koponan nila, mula sa bangko ng Lakers hanggang sa trono ng Europe. Na kung ganito lang sana siya ka-healthy noon sa Lakers, malaking bagay sana ang naidagdag niya sa bench, lalo sa scoring off the dribble at shooting. Pero hindi na baling malayo siya sa NBA dahil pinapatunayan naman ni Kendrick Nunn na hindi pa siya laos. At minsan, kailangan mo lang ng bagong tahanan para muling masindihan ang apoy. Kaya para sa mga nagsabing tapos na si Kendrick Nunn, mali kayo, MVP na siya ngayon. At mas gutom pa sa tagumpay kaysa dati. Kaya kung gusto nyo pa mga idol ng mga ganitong klaseng balita, yung mainit, makabuluhan at solid na kwento sa mundo ng basketball, huwag nyo kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga ganap sa loob at labas ng NBA.